Hi class! Sa video natin ngayon, pag-aaralan natin kung paano pwedeng gawing interactive ang PowerPoint mo during slideshow. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang una natin gagawin para maging interactive yung PowerPoint natin ay ilalabas natin yung additional tab natin na developer. So, para makuha natin yon, pupunta tayo ng file. Tapos, pupunta tayo ng options. And then, lalabas yung dialog box na PowerPoint options. So, pipiliin lang natin yung customize ribbon. And then, sa right side ng dialog box na yon, hanapin natin yung developer. So, pag nakita na natin, i-check lang natin yung box sa tabi ng word na developer. And then, press OK na natin. And then, you will see, automatic siyang nadadagdag sa ating PowerPoint window. Click lang natin yung developer. At ito na yung content ng ribbon niya. At ito yung mga tools na pwede natin magamit sa ating PowerPoint presentation. So, gagamitin natin yung mga tools na matatagpuan natin sa loob ng Developer tab. So, meron siyang sariling ribbon. At sa loob ng ribbon, may tatlong group. So, yung code group, add-ins group, and meron tayong controls group. So, dito muna tayo mag-focus sa control groups kasi ito yung mga tools na gagamitin natin para maging interactive yung ating PowerPoint presentation. So, meron tayong tatlong tools muna na gagamitin natin as introduction sa ating video. So, meron tayong label. Ito, yung may letter A. So, pag tinapat ninyo yung cursor nyo dyan, lalabas yung pangalan ng tool na yon. So, click lang natin yan. Lalabas yung pangalan niya. So, makikita natin. So, ang natin yung tool na gagamitin ay yung label. So, click natin yung label. Tapos, draw natin dito sa PowerPoint natin. Ayan. And then, automatic magkakaroon siya ng pangalan. Dahil unang label control na ginamit natin sa ating slide, so, meron siyang label 1. So, para mapalitan natin yung text na nasa loob ng label 1 na yan, or ma-modify natin yung text na label 1, click natin yung properties. So, click natin yung properties. Yan. Itong properties na to ay properties ng control na ginagamit natin ngayon, which is label 1. So, para mapalitan natin yung pangalan na label 1, hanapin natin dito yung caption. So, yan yung caption. So, pag pinalitan natin to, halimbawa, palitan natin ng name. Okay? So, pag okay na, makita natin na dito sa label na nasa slide natin, naging name na rin siya. So, pwede natin ilagay full name. Enter lang natin. Press natin enter. So, yun, mag-edit na siya dito. So, pwede na rin natin naman siyang ma-modify. Like yung font niya, pwede natin ma-format. So, kung halimbawa papalitan natin yung font. So, pag click natin yung mismong font name, merong box na merong laman na ellipses. So, pag click natin yan, lalabas yung dialog box ng font selection. So, pwede tayong mamili dito. Gawa. Ito. Ayan. And then, meron tayong font style. Meron tayong font sizes. Pwede natin yan baguhin. Okay. So, may preview tayo dito. Meron tayong pwedeng gamiting effects. So, press lang natin to. So, ito yung ayan. So, makikita natin, ito na yung bagong font ng ating label. Okay. So, pwede rin mabago yung height. Ayan. So, pwede natin manually i-modify. So, yung height niya is yung height nung box ng label, hindi yung font mismo.
Okay? So, alignment natin. So, ito, text align. Click lang natin yan. Text align left, text align center, text align right. So, lagay natin sa center. So, magiging gitna siya nung mismong box ng label. Okay? So, kung okay na, click lang natin to. So, yan na yung ating font. So, yung next natin gagamitin is yung text box. So, click lang natin yan. Drawing lang natin dito. So, meron na tayong text box. Again, para mabago natin yung attributes or yung properties ng text box natin, pwede na natin tingnan sa properties ng ribbon. Okay? So, ibig sabihin, bawat isang control, may kanya-kanyang properties. So, every time na i-click mo yung properties, magbabasa yung content niya dun sa control na selected sa slide natin. So, halimbawa, gusto natin, pag nag-type tayo dito ng content, mapupunta siya sa center. Okay? At yung font, baguhin din natin. Sige, yan. And then, gagayahin natin yung nilagay nating font and font size sa ating label. So, okay natin yan. And then, yung height, gawin din natin 30. Ayan. And then, press natin. Ayan. Okay? So, pag nag-slideshow tayo, ayan, dito sa slide natin, pwede tayong mag-type ng pangalan natin. Okay? Okay, so dahil bumalik na tayo ulit sa normal view natin, kanina during slideshow, nag-type tayo ng pangalan natin. So, para mabura yung content na yan, dahil on process pa lang naman tayo to develop our PowerPoint, so, select lang natin yung control na yan, which is the text box, and then click natin yung properties, tapos tingnan natin yung text. So, mapapansin natin kung ano yung tinype natin doon sa text box natin, yun ang lumabas dito sa column parallel to text. So, para mabura natin yan, highlight lang natin and then press the delete key on your keyboard. So, ayan, nabura na siya. Okay? So, itong properties na to ay properties ng text box. So, katulad ng sinabi natin kanina, kung ano yung sinelect ninyong control, yun yung properties na ilalabas ng tool na to. Okay? So, ulitin natin yung label at yung text box. So, punta tayo dito. Label ulit. So, drawing tayo dyan. Tapos, para ma-modify ulit natin yung text, make sure it is selected. Label 2 na siya ngayon kasi kanina mayroon na tayong label 1. So, ngayon ay label 2 na. So, punta tayo sa properties ulit. Okay? So, punta tayo sa caption. Palitan natin. So, date. All caps natin. Yan. So, para mag-appear siya dito sa ating label control, press enter. Okay? And then, modify natin yung font. Gagayahin natin sa label 1. So, click lang natin. Okay? And then, 22. Okay? So, ayan siya. Okay? So, obviously, hindi kasya dito. So, pwede natin i-stretch. Okay? Para lumabas yung kanyang full text. Okay? Ayan. Okay? And then, height. Yan, naka 30 na. Okay? Ayan. So, actually, pwede nyo ring baguhin yung font color niyan and lagyan ng background. So, select lang natin. Tapos, balik tayo sa properties. So, meron tayong font color. So, pwede natin palitan. Doon tayo sa palette. And then, halimbawa, gusto natin gawing blue. So, ayan, nagpalit na siya. Okay? And then, meron tayong back color. Click lang natin to. Punta tayo sa palette. And then, halimbawa, gusto natin gawin siyang yellow. Ayan. Kita natin. And then, okay na natin. Okay? So, yan yung ating label number 2.
So, adjust natin para pantay sila. Ayan. Gagawa tayo ng second text box. Click natin ulit. Ayan. So, ayusin din natin ang properties nito. Punta tayo sa properties. Punta tayo sa font. Click natin. Okay. So, pwede rin naman natin siyang lagyan ng color yung design ng ating text box. So, click lang natin yung back color. Palette. So, halimbawa, ganito yung color niya. So, yan yung lalabas dun sa text box natin. So, ayan. So, kung slideshow natin siya ulit, so, same event din yung mangyayari kanina. So, pwede tayong mag-type ulit ng pangalan natin. And then, maglagay tayo ng date. So, napansin natin, yung text natin para sa text box, hindi naka-center. So, pwede natin siyang balikan doon sa properties. So, balikan natin sa properties natin. So, select lang natin yan. Punta tayo sa properties. And then, hanapin natin yung alignment, text align. So, click lang natin. Gawin natin siya center at babalik na siya doon. Okay? So, as of now, dapat naka-blank ang text box natin. So, balik tayo sa text. Okay? And then, click natin ulit yung command button ng full name. Palitan natin ulit siya. So, this time, para mamaya pag during slideshow natin, makapag-input tayo ng text sa ating text box at pwede na natin din siyang ma-delete during slideshow presentation. So, ang gagamitin naman nating tools doon ay yung command button. So, ito yon. So, click lang natin. Pag tinapat nyo yung cursor nyo doon, malalaman nyo kagad na command button siya kasi lalabas yung kaniyang pangalan, pati meron din siyang short description. So, select natin. And then, lagay natin dito sa ilalim. Okay. So, mapapansin natin, may pangalan na rin siya, katulad ng label natin kanina. At yung pangalan ng command button natin ay command button 1. And take note of the spelling, how it is written. So, para mamaya, pag nag-coding tayo, hindi tayo magkakaproblema. Malalaman natin or matatype natin ng accurate yung pangalan niya. So, ito yung command button. So, punta tayo sa properties para hindi naman command button 1 yung nakalabas dyan pag nag-slideshow tayo. So, papalitan natin siya. So, punta tayo sa caption. Yung command button 1, papalitan natin ng clear. So, yung purpose na to, mamaya kapag nag-slideshow na tayo, kapag nag-type in tayo dito sa ating text box, at gusto natin umulit ng pag-input ng text sa ating text box. So, all we have to do is to click this command button para mabura yung text na nilagay natin doon. So, yan. So, pwede natin pa rin palitan yung font color kung gusto natin. Gawin natin red. Okay? So, tingnan natin yung mga possible natin magawa dito. So, pwede palitan yung font. Okay? So, makikita natin siya. And then, okay natin. Okay. So, close natin. So, nakita natin. Ito siya. Yan yung itsura niya. Okay. So, pwede rin natin palitan yung mouse pointer natin. So, halimbawa itong mouse cursor natin, tumapat doon sa ating command button mamaya. Magbabago yung itsura ng ating cursor. Depende sa kung ano yung pipiliin natin dito. So, mouse pointer, click lang natin siya. So, pwede natin gawing arrow, cross, beam, and so on. Maraming pagpipilian. So, piliin lang muna natin yung cross. At least, madidistinguish naman natin siya mamaya. Okay? So, pwede rin natin palitan ng image yung background ng command button natin. Pero, wag muna. Palitan na lang muna natin ng color para medyo mabilis. Ayan. And then, close natin.
Okay? So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng code dito. So, para lumabas yung code, click lang natin yung view code or pwede natin i-double click yung command button natin. So, view code. And then, ito yung code editor na tinatawag. So, meron tayong sentence dito. So, kung babasahin natin yan, command button 1. Tanda natin, yung command button 1 kanina, pinalitan natin ng pangalan na clear. So, ito yun, command button 1. Tapos, meron siyang katabing click. So, ibig sabihin, kapag click natin yung command button 1, ano yung gusto nating mangyari? So, ang gagawin natin, yung content ng text box natin, dapat mabubura. So, text box, yan, text box 1 is equals to clear. Okay? So, text box 1. So, ito yung nakasulat sa full name natin. So, close natin yan. Try natin i-slideshow. So, mag-type tayo dito ng pangalan natin. Okay? And then, i-clear natin siya ngayon. Nakita niyo yung cursor. Ito yung cursor natin. Pag tumapat siya dun sa ating command button, nagbabago, naging cross. At pag click natin yan, so yun, nawala na. So, pwede ka ulit mag-enter ng text. Tapos, clear natin ulit. Okay? So, ganun din yung gagawin natin dito sa ating text box number 2. So, para malaman natin kung ano yung pangalan nila, so, click lang natin yung text box na yon, tapos punta tayo sa properties. Ayan yung pangalan niya nasa taas, text box 1, or itong naka-bold face sa upper part ng properties panel. Okay? So, ito, tingnan natin yung properties. Yan, text box 2. So, dapat ganyan din yung pagkakasulat natin mamaya. So, balik tayo sa code editor ng command button. So, gusto natin, pagka-click natin ang command button 1, so yung content ng text box ay mawawala. Ganon din sa text box 2. Enter lang natin. Automatic naman siya magko-correct ng spacing. So, wala tayong magiging problema dyan. So, balik tayo. Close natin. Try natin mag-slideshow. So, meron tayong pangalan. At maglalagay tayo ng date. Tapos, buburahin natin. Pwede tayong umulit ulit. So, this time, paano naman natin isa-save itong unang gawa natin sa PowerPoint na nilagyan natin ng code. So, pupunta tayo sa File. And then, Save As. Tapos, hanapin natin yung folder kung saan natin gustong ilagay yung file natin. And then, ilagay natin yung file name. Ayan yung file name niya. Okay? And then, make sure yung type na gagamitin natin or pipiliin natin as we save the file is PowerPoint Macro Enabled Show. So, save natin. Yan. So, okay. So, minimize lang natin to. Punta tayo dun sa folder kung saan natin pwedeng makita yung output natin na yun. So, ito yun. So, double click lang natin. So, ayan na siya. Naka-automatic siyang slideshow. So, try natin mag-input. And then, clear. At yan ang first part ng paggamit ng Developer tab sa PowerPoint. Meron na tayong nagamit na label, text box, at command button. Abangan natin ang mga susunod pang tools na pwede natin magamit para mas maging interactive ang ating PowerPoint presentation.
Kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Thank you very much and remember, be kind to one another.